Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, October 18 na po, 2025, ang banta po ng Bagyong Ramil ay nagbago ang direksyon at ngayon po ay lumakas na into tropical storm category. So alamin pa rin po natin yung mga lugar na mga susunod po na posibleng madaanan at maapektuhan po ng kanyang trap at extension ng hangin. Nalalapit na rin ito dyan po sa central at ilang bahagi po ng Northern Luzon. Ngayong araw din po ng Sabado hanggang bukas po ng madaling araw ng Linggo, inaasahan po na maglalandfall ito sa malaking bahagi po ng Catanduanes. So mag-ingat po yung mga lugar na yan sa banta po ng possible na epekto ng Bagyong Ramil. Well, bago ho tayo magpatuloy, baka naman po pwede nyong i-like yung ating video. Malaking bagay na ho sa akin yung kaibigan kabayan at bilang pang-suporta at para ho sa tumaas ang engagement natin at makaabot po ang update natin sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. So tignan muna natin yung ating pinaka-live weather radar or system na ginagamit. Ipapakita ko ho sa inyo mabuti yung pinaka nagiging galaw ng Bagyong Ramil. Kung makikita nyo po, medyo hindi naman siya ganun talaga kabilis magbago o lumakas dahil naging tropical depression siya kahapon pa po at naging tropical storm siya ngayong araw lamang po ng Sabado. At kung makikita nyo ho, huli ho siyang namataan itong si Bagyong Ramil na may estimated pong data na layo na 595 kilometers east of Juban, Sorsogon. At may lakas po ito ng hangin mga 55 kilometers per hour, malapit pa rin sa may sentro at bubugso po hanggang sa 70 kilometers per hour. Kung papansinin nyo ho, ang pagkilos po nito ay pa west-southwestward, medyo mabagal lamang po sa 15 kilometers per hour. At dahil nga po patuloy itong lumalapit sa kalupaan natin dyan sa Central at North Luzon, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1. Pero posible itong signal number 1 na ito ay maitaas hanggang signal number 2 at signal number 3 ngayong araw po ng Sabado. Pero yung mga lugar muna ng signal number 1 babanggitin ko para din makapaghanda yung mga kababayan natin. Ang signal number 1 natin ay meron pong warning lead time na 36 hours po at merong bilis ng hangin. Medyo mahina lang yung hangin niya, no? 39 to 61 kilometers per hour. Apektado ng signal number 1 ang malaking bahagi ho ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, eastern portion po ng Mountain Province, kasama po ang eastern portion po ng Pangasinan, kasama rin ang Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, northern at eastern portion po ng Quezon, yung mga lugar ho na yan, kasama rin ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Sa area naman po ng Visayas ay may mga lugar din na apektado ng signal number 1. Kasi kung mapapansin ho ninyo, bago ito maglandfall dito sa North Luzon, maaapektuhan ng Eastern Visayas ng trap or extension ng hangin ng Bagyong Ramil. Ito kitang-kita nyo, ipapakita ko sa inyo mabuti. Yung umiikot na hangin na yan sa kanya, yan tinatawag ho natin na spiral clouds, which is may spike yan o may tama yan, may epekto yan sa mga lugar na kanyang natatamaan or nadadaanan. At ito ho, no, yung mga lugar na apektado ng signal number 1 dito po sa Visayas ay ang Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar. Yung mga lugar no ho na yan ay pinag-iingat po ngayon sa banta ng signal number 1. Though hindi naman kalakasan ng signal number 1, pero sinasabi ko sa inyo, sa mga susunod po na mga oras ay itataas ang signal number 2 hanggang number 3 sa malaking bahagi ho ng Luzon. At medyo possible mabawasan yung epekto ng warning signal dito naman po sa Eastern Visayas. So alamin natin yung mga detalye at mga lugar po na kanyang sunod po na dadaanan sa paglipas po ng ilang mga oras simula po ngayong araw po ng Sabado. Alas 5 ng madaling araw namataan siya 270 kilometers east of Juban, Sorsogon. Mas lumapit ho at lumakas yung hangin niya sa 65 kilometers per hour. Tropical storm category pa rin. Tulad na ang sinasabi habang papalapit siya sa kalupaan ng ating bansa o kalupaan po na Luzon, Philippine landmass, mas lumalakas po siya. So tignan po natin yung mga lugar na kanyang dadaanan. Mamayang hapon naman po ng alas 5 ay nasa vicinity na po siya ng Caramoran,
Catanduanes. Ito yung sinasabi natin na unting-unting paglandfall ng Bagyong Ramil dyan po sa area ng Catanduanes. So mag-ingat po yung mga lugar dyan sa banta ng Bagyong Ramil. Sa gayon man, 65 kilometers per hour pa rin lakas ng kanyang hangin dyan at tropical storm category pa rin. Alas 5 ng hapon ngayon po. Pagdating naman po ng linggo, ng alas 5 ng umaga, nasa coastal water na po siya ng Burdeos, Quezon. At lalakas ho siya sa 75 kilometers per hour at ganap pa ring tropical storm category. Pagdating naman po ng linggo ng alas 5 ng hapon, nasa coastal water pa rin po siya ng Anda, Pangasinan at medyo hihina naman ng kaunti sa 65 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin at ganap pa rin tropical storm category. So magiging isang ganap siya na severe tropical storm o magiging malakas na storm category. Pag sinabi kasi natin mataas pa sa storm category, tropical o tropical storm, susunod po dyan ay severe tropical storm. Magiging ganun siyang kalakas pagdating pa po ng October 20. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay araw po ng Lunes. At nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nung nakalabas na, kapag nakalabas na ng ating kalupaan dito sa North Luzon, ito nga pong Bagyong Ramil ay mababawasan yung kanyang epekto. Pagka habang lumalabas naman siya, papalayo ng ating par, doon nag-i-intensify or mas lumalakas yung epekto ng bagyo. Pero tulad ng aking sinabi, wala ho itong bagyo na ito sa category na tinatawag natin na typhoon or super typhoon category. So kung may nakikita, narinig kayo na update patungkol nga po sa tinatawag natin na typhoon o super typhoon category, hindi po yun totoo, no? Dahil sinasabi ko sa inyo sa forecast intensity track niya, na hanggang pinakamalakas lamang nitong Bagyong Ramil ay severe tropical storm category. Dahil po sa banta ng Bagyong Ramil, nagtaas na rin po ang pag-asa ngayon ng heavy rainfall warning. So meron tayong heavy rainfall warning ngayong araw po ng Sabado hanggang bukas ho ng hapon, Linggo, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Samar. Yung mga lugar ho na yan. So, pagdating naman po ng hapon po ng Sunday, ay makakaranas naman po ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. 50 to 100 mm na dami naman po ng pag-uulan ng mararanasan dyan po sa may Kalinga, sa may Mountain Province, sa may Ifugao, Benguet, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Luzon, Laguna, Marinduque, sa may Romblon, kasama po ang Albay, Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar. So pagdating ng Sunday afternoon hanggang sa Lunes po ng hapon, October 20, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan din ang mararanasan sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, sa may Pangasinan, sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. Yung mga lugar ho na yan, dahil po yan sa direktang epekto nito nga pong Bagyong Ramil at nakita naman natin habang binabaybay niya itong Central at North Luzon, mas lumalakas pa ang epekto nito. At meron din tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition. Balikan din natin yung magiging senaryo nitong Bagyong Ramil kasi may mga pwede pang mangyari in the last moment, no, the last minute bago ito maglandfall, araw po ng linggo, no, o gabi po ng Sabado. Ito ho, sa ating natawag na forecast weather condition, sa area pa rin po ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Samar, sa mga hindi nakakaalam, sinabi ko na kanina, ang weather condition po dyan ay rains with gusty winds. Ibig sabihin po nun, yung mga pag-ulan na mayroong malalakas na hangin dahil po sa banta ng Bagyong Ramil. Possible impact pa rin yan ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains, anumang oras yan? So walang pinipiling oras po ang banta ng bagyo at kapag ka ito'y bumugso, doon na ang simula talaga ng sinasabi natin na kanyang direktang epekto. Sa Metro Manila naman po, sa may Calabarzon, sa may Isabela, dyan po sa may Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro,
sa may Marinduque, sa may Romblon, the rest po ng Visayas. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit na yan ay cloudy skies din po ang mararanasan na meron pong scattered rains and thunderstorm dahil po sa trap or extension ng Bagyong Ramil. Pag sinabi nating trap or extension, eto ho yan. Tignan nyo mabuti. Yung pinakasentro ng bagyo, eto po, yung may tuldok na yan. Pinakasentro rin o pinakamata. At ito naman nakapalibot sa kanya na hangin, yan yung tinatawag natin na extension niya or trap o yung tinatawag din para mas malino yung buntot ng bagyo. Yan po ang nakakaapekto yung sa mga lugar na aking binanggit. Yan sa may Metro Manila, sa may Calabarzon, Isabela, Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at the rest po ng Visayas. Ngayong araw po ng Sabado yan, kaya asahan naman natin na ngayong October 18 ay medyo hindi maganda ang panahon natin dahil po sa banta ng Bagyong Ramil. So ang ilang bahagi naman po ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao, dito naman sa ilang bahagi ng Luzon, tignan nyo mabuti. Kasabay pa rin ng Bagyong Ramil yung epekto ng easterlies. Dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Yung easterlies yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ang extreme northern Luzon naman, tulad ng ilang bahagi ng Batanes, nakakaranas pa rin ngayon na medyo kakaunting lamig ng hangin o yung amihan o tinatawag din natin na northeasterly wind flow. So hindi pa rin yun nawawala, nandyan lamang po. Nagiging mas malakas lamang kasi yung epekto ngayon ng easterlies at Bagyong Ramil. Kaya hindi masyadong nararamdaman yung mga malalamig na hangin dulot po ng northeasterly wind flow. Diyan naman po sa may Mindanao, ang Mindanao kasi hindi naman talaga maapektuhan ng Bagyong Ramil. Kahit yung trap ng Bagyong Ramil hindi po nakaabot dito sa area ng Mindanao, no? Diyan sa Cagayan de Oro, Zamboanga City, Davao City, yung mga lugar ho na yan. Pero ang weather system naman po na makakaapekto diyan sa lugar po ng Mindanao, the rest ng Mindanao, ay yung tinatawag po natin na thunderstorms o localized thunderstorm. And usually, tuwing hapon po yon hanggang sa gabi nagpapaulan. Hindi naman na tuloy-tuloy yung mga pag-uulan ng thunderstorms. Minsan po kasi isang bugsuan lamang. Kunwari, merong malalakas sa pag-ulan. Tatagal ho yan ng 30 hanggang 1 hour. 30 minutes hanggang 1 hour. At minsan sobrang lakas. Meron kasi tayong tinatawag na severe thunderstorms na nakakaapekto ho dyan sa Mindanao. So lahat po ng bahagi o lugar na ating bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao ay meron pong iba't ibang mga weather system na nakakaapekto. Hindi po kasi pwede yung sasabihin natin na umulan lang malakas, sisisihin agad natin dahil yan sa Bagyong Ramil. Ang Bagyong Ramil po, sa mga hindi nakakaalam, meron lamang yan mga designated na mga lugar o mga area na kanyang tinatamaan o nataapektuhan ng trap or extension ng kanyang hangin. Hindi naman po kasi ibig sabihin na may bagyo sa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility, buong Pilipinas na ang maaapektuhan nito. May mga direction ho yan at ang direction po ng bagyo ay nagbabago kada oras. Kada minuto, araw-araw nagbabago yan. So maganda at mahalaga po na lagi kayong nakaantabay, lagi po kayong nakatutok sa ating weather update para time to time na-update at namomonitor nyo po yung galaw ng bagyo o yung pagkilos. So mga kaibigan, tulad nito, meron tayong minomonitor na banta ng Bagyong Ramil at inaasahan na mas lalakas pa ito paglipas ng mga oras. Unang-unang paalala ko, lagi po kayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Ako ho talaga, ako sobrang lubos-lubos po na nagpapasalamat sa talagang gumigising pa ng umaga at yung mga nagko-comment sa akin na, "Sir, inaabangan ka talaga namin. Inaabangan ko talaga yung update mo." Naku po, tumataba po yung puso ko nun. Sobra talaga akong tuwan-tuwa. Alam niyo po yung pagod ko sa umaga, nawawala. Kasi binabasa ko ho yung mga message, yung mga comment ho ninyo. Hindi ko man lahat nabibigyan ng reaction na nare-replyan, pero nababasa ko po. Ako po yung lubos na nagpapasalamat. Yung pangalawang paalala ko, like kung sinasabi sa inyo, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Tulad ngayon, magiging effective ito. Meron tayong mga go bags na tinatawag, which is meron tayong mga medical kit, may mga flashlight, meron po mga pagkain, tubig, importante ho yan. Kasi ito pong Bagyong Ramil, kahit sabihin ho natin by Monday or Tuesday, ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ilang araw din yun. Kaya ang sinasabi ko, kahit
2 hanggang 3 araw na stock ng pagkain, malaking bagay na. Tapos kapag ka nakalabas na ng parian, yung trap or extension ng hangin po nitong bagyong Ramil ay makakaapekto pa rin sa ilang bahagi ho ng Luzon o dyan po sa may North Luzon. Makikita natin yan, no? At sinasabi ko sa inyo, mas maganda na lagi tayong nakaredy at nakahanda sa mga posibilidad na banta po ng mga pag-uulan. Yung pangatlo ay lagi kong pinapaalalahanan yung mga kababayan natin dyan sa may Luzon, lalo na sa North Luzon. Yung mga nakatira po malapit po sa paanan ng bundok, doon sa mga low-lying areas, sa bahaing lugar, malapit po sa mga ilog, sa mga baybayin. Kapag merong mga lugar na apektado ng tinatawag ho natin na heavy rainfall warning at yung direktang paglandfall nito lalo na ho dyan sa may Catanduanes, lumigas na ho tayo. Huwag na tayo maghintay pa ng abiso sa LGU o sa gobyerno dahil minsan late po ang kanilang abiso. Yung tipong bahana saka pa lang nila sasabihan na magkaroon na ng forced evacuation. So dapat tayo mismo nakakaalam. Kaya nga po, meron akong mga paalala para yung mga kababayan ho natin lagi hong nare-remind at nasasabihan ko ng paulit-ulit. Alam ko, yung iba dito nabibisit na, naiinis na, paulit-ulit naman niya si kuya, paulit-ulit naman yung paalala niya, nakakasawa na. Pero alam nyo, hindi ako nagsasawa eh. Kasi ito the more na nagre-remind tayo sa tao, tumatatak sa utak yan, ay sinabi ni kuya na ganito, maging handa, mag-imbak ng pagkain, laging mag-antabay sa lagay ng panahon, lumikas kung kinakailangan, lalo na yung lugar apektado ng posibleng pagbabaha. Napaka-importante. Yung pang-apat naman, hanggat hindi pa nakakalapit ng todo at naglalampol sa ating Philippine landmass, lalo na dyan sa Catanduanes, sa North Luzon, ang bagyong Ramil, maglinis na tayo ng kapaligiran natin yung mga plastic. Linisin natin mabuti. Kasi kapag yan po ay talagang bumara sa mga kanal, mabilis po ang sinasabi ko sa inyo, no, yung pagbabaha. Possible yan magkaroon ng sinasabi natin na biglang pag-apaw ng tubig kahit mahina yung pag-uulan. Lalo na kapag tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, no? Kaya nga po naglabas na ang pag-asa ngayon ng heavy rainfall warning. Merong mga 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Kaibigan, kabayan, napakarami nun. So dapat ngayon pa lamang, nakaready na tayo, nakahanda na tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So dapat alisto tayong mabuti, no? At ito pa yung dagdag ko din na paalala, kinakailangan ho natin i-safety yung ating mga importanteng gamit. Yung mga dokumento, mga papeles, yung mga appliances natin na dekuryente, i-double check nyo. Mamaya kasi yan ay laging nakasaksak, hugutin nyo, no? Tapos tulog tayo, biglang umulan ng malakas, bumaha, maabutan nyo ng tubig, makuryente, masisira pa o mapeperwisyo po tayo, maaksidente pa tayo. So hindi talaga natin malalaman ang galaw ng panahon kahit nga po sa ngayon, no? Actually, mapalad tayo. Unang pagpasok ng bagyong Ramil dito sa ating bansa kahapon ho, Friday, isang ganap na tropical depression. Wala ho siya naging masyadong direktang epekto. Napansin niyo naman, maganda pa nga ang panahon kahapon eh. Pero ngayong araw ng Sabado, ibang senaryo na kasi mas lumalapit na ho siya dito sa ilang bahagi po ng Central at North Luzon. May mga kababayan naman tayo sinasabi, mainit naman sa lugar namin. Bakit? May bagyo ba? Wala naman daw. Hindi. Kaibigan, kung mainit sa inyong lugar, maganda ang panahon, ipagpasalamat sa Diyos. Yung lugar nyo ay hindi naman talaga masyadong apektado, lalo na dyan sa Visayas area, maaapektuhan lamang yan ng trap, pero hindi siya tatagal. Dahil po kumikilos pataas pa Central at North Luzon ang bagyong Ramil. Lalo na po, ang area po ng Mindanao, hindi po ito direktang apektado ng bagyong Ramil. Bagamat merong mga thunderstorms, ang thunderstorms ay bandang hapon lang. At hindi naman lagi-lagi hapon may mga thunderstorms, no? Minsan, hindi yan lagi. Minsan kada alternate ng ilang araw. Minsan kapag sobrang init o maalinsangan sa umaga, doon yung nagkakaroon ng mga pag-ulan lalo sa hapon. Diyan sa area po ng Mindanao na most of the time laging apektado lamang ng mga localized thunderstorms. So kaibigan, panghuli, kinakailangan natin manalangin sa Panginoon na itong bagyong Ramil ay lusawin niya at i-record, no? Ilayo niya, ilihis niya sa ating kalupaan. Kahit po sabihin natin na merong mga bagay na paghihina o posibleng paghina nitong bagyong Ramil pag naglandfall na sa Catanduanes yan sa North Luzon, kinakailangan pa rin natin ang panalangin natin sa Panginoon para ito ay magbago at mas lalo pang humina sa paglipas ho ng mga oras habang mas lumalapit pa sa kalupaan ng ating bansa. Napakahalagaan, very powerful po talaga ang panalangin. Kailangan natin yan ngayong mga oras po na ito.
So kaibigan, kabayan, kapatid, kababayan ko, yan po muna yung pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please kung nakaabot kayo sa pinakadulo ng ating video hanggang dito, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo at mamaya mag-update po muli ako sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.